This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras ay makakasama nyo kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po si DJ Rock at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig at makakapagkwentuhan ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Lou. Yes, kaya binabati po muna namin ang lahat na nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood po sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay hindi pa nakaka-subscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. At kung meron po kayong mga kwentong pagbabago rin naman, na gusto nyo pong i-share sa amin at sa ating mga taga-subaybay or mga comments or tanong, tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock? Yes, muli binabati po namin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, DJ Lou, hindi pa papatalo at papahuli ang ating pong mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po si Manong Chuper na nagdadrive sa mga oras na ito, wag na wag po ninyong lilipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan. Kahit nga po anong ginagawa niyo sa mga oras na ito, nagluluto, naglalaba, naglilinis o ano pa man po, aba, for sure, lahat kayo ay makaka-relate na naman po sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, batiin muna natin ang ating mga kasama na nagpapa-shoutout na unang-una na of course, ito si our Christian Roda from Noveleta, Cavite. Hello po sa mga taga Noveleta, Cavite. At kay Sir Oliver Estareja at kay Ma'am Fe Danggalan. Ayan po, hello po sa inyo. DJ Lou, baka may gusto kang batiin? Ayan, gusto ko pong batiin ang aking family dyan sa San Pablo City, Laguna, kung sila'y naka-tune in. Good evening po sa inyong lahat. Pati ang atin pong mga masisipag na staff dito sa AWR. Thank you so much po sa inyong serbisyo. At binabati ko po lahat na naka-tune in sa atin ngayon sa radyo, sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi po sa inyong lahat. DJ Rock. Yes, kaya po kung nais niyo po magpa-shoutout, may mga greetings kayo, aba, i-comment niyo na po sa ating comment section para mabati at ma-shoutout din po namin kayo. Yes. So, sabihin niyo po kung taga saan kayo para po mabati namin kayo maya-maya lamang. So, DJ Lou, sige, pakilala natin sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi. Ayan, so ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si John Clyde Tolibas o si JC. Hello JC, magandang gabi. Kamusta Hello ka? po, magandang gabi po. Baka meron kang gustong batiin ngayong gabi. Ayan, binabati ko po ang aking pamilya na nandito sa Silang Cavite. At the same time, ay binabati ko po ang aking mother church, Imperial Church. At ganoon na rin sa aking mga colleagues sa AUP. Wow. Ayan. College of AUP Theology. is Adventist University of the Philippines, tama? Yes po. Yan, sige. Ayan. So, okay lang tawagin ka naming JC or John, ano bang nickname mo? JC po. Okay. Sige, JC. So, para mas makilala ka ng ating mga tagapakinig at ng mga ka-TikTok, pwede bang magpakilala ka kung ano bang ginagawa mo, nagkatrabaho, nag-aaral, single, or married? Sige, bahala ka na kung anong gusto mo ipakilala sa sarili mo. Ayun po. Una sa lahat ay nais ko po ipakilala ang aking pangalan. Ang JC po, ang kahulugan niya ay John Clyde. At ngayon po ako po ay isang estudyante na nag-aaral po sa Adventist University of the Philippines. Currently, ako po ay third year college student. At ang pinagkakabalan ko na po ay pag-aaral lang at simbahan, gano'n rin ay kasama mga kaibigan. Busy So, siya anong sa study. kurso na yung tinitake, JC?
Ang kurso po na aking kinukuha ay theology, kung saan sa future ito ay maaaring maging pastor, maaaring maging teacher, o kaya maging chaplain. Anong year ka na? Ayun po, tulad po sa akin nabanggit ay third year college student na po ako. Third year. Praise God. No? Bakit naman yung theology ang naisip mong kurso na kunin? Bakit Ayan hindi po. ibang kurso? Ayan po talaga ay wala po sa aking pangarap na maging isang theology student. Kung tatanungin ko po ang aking nakaraan na pamumuhay ay hindi maari. Saka, balit, dito po ako tinawag. Kaya hindi na po ako makakatanggi. Sige, maya-maya DJ Lu, masal nating malalaman. Sige, DJ Lu, nga. simulan na natin yung ating kwentuhan with Okay, CJ. para sa ating unang tanong, sino nga ba si JC before niya makilala si Kristo? Ayan po. Si JC po ay pangalawa sa tatlong magkakapatid po. Ang aking pong pamumuhay dati ay brief background lang po. Ako po ay isang Roman Catholic before. I was converted lang po mga minamahal na tagapangalaman. At sa aking pamumuhay dahil ang aking magulang po, ang aking ina at aking ama ay hindi magkaayos, kami po ay ang kapayapaan sa pamilya ay hindi gaano naramdaman ng inyong lingkod. Kaya ang aking pamumuhay po ay madalas sa kaibigan, sa tropa, at yun ang aking naging pamilya. Mga kaibigan sa lansangan, mga tambay, sila ang aking mga naging karamay. Pagdating sa pamilya po ay hindi ko po naramdaman gaano ang pagmamahal. Ayan. Nakakalungkot naman o DJ Rock. Na-mention mo nga no, na ikaw ay lumaki or raised sa isang Catholic family. So far ba, like active ba kayo na nagsisimba sa family? Ano yung buhay nyo before? Yun po. Tungkol naman po sa pananampalataya ko dati. Tuwing may sakit o di kaya meron kaming problema na kinaharap, doon lang po kami nakakaalala na magsimba. At kapag naman ay walang mga hihiling, ay hindi niyo po ako matatagpuan sa loob ng simbahan. Kung Ganun po. bilang isang kabataan ba, JC, like, nasubukan mo din ba yung mga bisyo? Yan po. Yan po ay talamak po dito po sa aming lugar. Ang aming mga kapitbahay ay hili-hilera, nagiinuman. At ganoon na rin dahil ang aking ama ay wala sa aking tabi, ay wala po akong father figure. So, nangyari po ay yung mga tambay sa labas, yung mga nagiinuman, sila po yung mga aking tinitingala na aking hinahangaan. Kaya, nung aking po, high school life, ay maaga po ako natuto ng mga bisyo. Nung ako po ay grade 7 pa lang ako nagsimula. Maaga po. I see. So far ba okay lang ma-share kung ano ba yung mga bisyo na na-try mo at that very young age? Ang unang bisyo ko po na natikman ay, ito po ay medyo sensitibo, ngunit ito po ay aking ilalahad po sa inyo. Ang una pong aking bisyo na tikman ay sigarilyo. Grade 7 pa lamang po ako, ang edad ko ay 13 anyos o 14. Nakatikim na po ako ng sigarilyo that time. At hindi po yun tumigil, yun po ay patuloy na nag-a-upgrade gawa po ng mga influensya ng mga kaibigan. Lalong-lalo na sa loob ng paaralan. Public school po kasi ako. So grade 8 po ay doon naman po ako natuto mag-inom at nadagdagan po iyon, doon na rin po ako nakatikim ng marijuana. Ayun po yung binibenta ng aking classmate. Ganun po katalamak ang sistema nung panahon na ako po ay namulat sa ganung bagay. Pero Hindi ko tanong na- ko lang, no? Alam yan ng mother mo? Hindi po.
katulad po ng isang lalaki, hindi po talaga sinasabi ang mga karanasan sa magulang. Kami po ay tago. So bukod Sa mga sa... ganung ano no, DJ Lou, like grabe talaga no, na yung influence din talaga sa mga nakakasama mo, sa community mo. Yes. Ay nakakalungkot kasi kahit sa loob ng eskwela, nakala natin safe. Lalo na sa panahon ngayon, di ba, ang dami na nangyayari sa loob ng eskwelahan. Sa totoo So lang. talagang even before pa talaga, ang dami ng mga hindi magagandang bagay na nagiging influence sa mga kabataan. So sa mga karanasan na yun na mention mo, CJ, ano yung hindi mo so far makakalimutang experiences during those times? Ay, DJ Rock, napakadami po. Ngunit, magbabanggit lang po ako ng iilan. Ang mga hindi ko po makakalimutan na mga karanasan, ito po ay, kung sasabihin ko po ay parang nakompleto ko po lahat ng mga kalokohan na pwedeng gawin ng isang kabataan. Tulad po ng aking inilahad ay natuto po akong mag-sigarilyo, mag-marijuana, mag-inom. Magkakasunod po yan. At pagkatapos po nun ay natuto rin po akong gumamit po ng tinatawag na shabu. Ngunit, yun po ay, kumbaga, meron po akong tawag doon, mas favorite. Kumbaga, ang mas favorite ko po that time nun ay marijuana dahil po ang shabu ay masama po ang epekto. Yun po ang sinasabi ng mga kapwa kong mga gumagamit din. Ngunit hindi pa po doon nagtumigil. Ako po ay puno-puno ng curiosity. Meron pong tinatawag na magic mushroom po. At doon po sa magic mushroom na yun ay matatagpuan niyo po siya sa tae ng kalabaw. At kapag ito po ay inyong tinig, ay kakainin niyo lang po yun. Ay magkakaroon po kayo ng mga hallucination para po kayong pumasok sa fantasy world. Ganun po ka-curiosity yung aking So sa mga ganun ba, JC, like, tawag ito, gaano katagal na nagtagal ka sa ganung klase ng sitwasyon? Like, Ayun po ay ilang years? tuloy-tuloy po yan. Simula po grade 7, 13 grade years 8, old. grade 9, grade 10, grade 11, hanggang grade 12 po. Grabe. Hindi ba siya nakikita sa katawan mo? Kasi di ba I know, pag mga nagtitake ng drugs, ay namamayat sila. So, hindi ka ba napansin ng parents mo ever? Napansin naman po ako, syempre hindi po maikakailayan na nila, mapapansin. Napapansin po nila na aking mata ay palaging pula. Ang aking pong mata ay malaki ang eye bag. At ganoon na rin yung aking attitude, yung modo ko ay napakabastos na po. Yung tipong sumasagot po ako sa magulang, minsan ay minumura ko, hindi direct, pero ganoon na din. At ang ginagawa ko lang po doon ay puro hingi lang po ako ng pera, lalabas ng bahay, kakain, matutulog, tapos lalakwatsan. Grabe ang experience mo. Oo Grabe nga, no, no? So, DJ Rock. Pero totoo. thank you so much for being brave sa pag-share nito sa amin ngayon, no? At take note po sa mga nakikinig at sa mga kakapasok lang po. Ito po yung time na hindi pa po siya Adventist at hindi pa po niya Yes. nakikilala yung Panginoon sa kanyang buhay. Sa first part po lang po tayo, pero grabe DJ Lu, no, Oo. siksik at liglig na talaga Yes. makikita natin paano yung klaseng tao na ito ibabaguhin ng Panginoon, di ba? Parang napaka-imposible na, sabi nga out of curiosity, talagang sinubukan niya na yung iba't ibang klase ng mga drugs para lang, kumbaga, alam mo yun, at nakita natin na parang in our human perspective, parang napaka-imposible na magbago yung tao na to, di ba? Pero for sure, sa mga nakikinig sa atin ngayon, nakaka-relate kayo, o maybe may mga kakilala kayo na nasa ganitong sitwasyon din po, na kung pakinggan niyo po yung kwento talaga ni CJ, talagang for sure nakaka-relate po ang bawat isa. DJ Lo, bago tayo mag-commercial, ano gusto mo nang sabihin? Ayan, gusto kong batiin na lang itong ating mga viewers sa Facebook. Nandito si Ma'am Nancy Lumalo. Good evening po. And also si Ma'am Felina Hanoy Tiblero. Good evening po, Ma'am Rocky. Ayan, maraming salamat po. And sana marami tayong matutunan dito sa ating episode ngayong gabi, no? Na kahit marami siyang
tinake or ginawa na kalokohan before pero talagang walang imposible sa Panginoon. DJ Rack. Yes, ayan. Gusto ko lang po-greet si Ma'am Felina Tiblero, ayan, sa mga taga-Sipalay. Hello po sa inyo. And totoo nga, no, talagang paano natin mawi-witness yung tao na ito na sinubukan yung iba't ibang klase ng drugs, nabago ng Panginoon. Kaya wag na wag po rin yung lilipat ang sasyon na pong pinapakinggan. Atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay diringgin. Ayan. So, time check po. It's 8:18 p.m. Hatid sa atin ng Philippine Standard Time. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po yung kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli po, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay pakisubscribe at like na po. If meron po kayong mga pa-shoutout, mga comments, kwento, or tanong, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891.
0917-859-7891. At gusto ko rin pong i-promote ang ating books, no? Kasi namimigay tayo nitong mga ito, libreng-libre lamang po. Nandito ang Paano Sumulong sa Nasirang Sanlibutan, Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon. Nandito rin po ang 10 Commandments Twice Removed at ang Dakilang Tunggalian at ang atin pong Explore, ang atin pong Bible Study Guide. Kung gusto niyo pong makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. Inuulit ko po, 0918-944-7891. At DJ Rax, gusto ko lang ding i-promote yung amin pong program tomorrow. Sure. Mag-e-air na po siya tomorrow, ang Faithcast po. Ito po ay every Sundays and Wednesdays, 9 to 9:30 a.m. So 30 minutes lang po yan. Ito po ay abangan nyo na lang po na mag-e-air siya tomorrow. So sana po ay supportahan nyo po yan. Kasama ko po dyan si Ma'am Rolyn Kadalig. DJ Rock, ikaw na. Yes, ayan. So bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with with JC, sorry. Ayan. So gusto ko muna pong batiin dito ulit. Ayan, si Sir Dolph Racho, ayan, amen daw po, napapa-amen siya. Sabi ni Ma'am Felina, Ma'am Rocky, balik po kayo sa Sipalay. Welcome po kayo sa Bacanti Church. Aba, kung may invitation po at libre ang pamasahe, why not? Oo Oo nga. nga po. Hello po sa inyo. DJ, ano baka may gusto ka pang batiin? Ayan, nandito rin si Ma'am Lourdes Nailon. Ang sabi niya, good evening po sa inyo. Good evening po and maraming salamat po sa pag-tune in sa amin ngayong gabi. DJ Rock. Yes, sa mga gusto pa pong magpa-shoutouts, i-comment nyo na po dyan kung taga saan kayo na nakikinig sa mga oras na ito, kung may mga anniversaries or birthday po, para po ma-shoutout at ma-mention din po namin kayo. So Yes. ngayon, JC, nandyan ka pa ba? Ayan. Sige, baka may gusto kang batiin, JC, bago tayo magsimula ulit sa ating panibagong kwentuhan. Yes, binabati ko si Ermin Adarna Wow. at si Sean Roswell, ang aking pong malalapit na kaibigan sa theology. Ayan, Ayan, good sige. evening din sa inyo. Oo nga. So ngayon, no, JC, like hearing your stories kanina na ang dami mong na-try na mga vices, na iba't ibang klase ng na mga bisyo, kumbaga ng mga like marijuana, shabu, and other things, yosi, yosi, and inom. But after those things na na-encounter mo, after those season ng life mo, paano mo na-encounter si Kristo sa life mo? Ano yung naging turning point ng life mo? Ngayon po, paano ko po na-encounter si Jesus Christ? Sa tingin ko po ay nung panahon na ako po ay lulong pa sa mga ganong bisyo, walang liwanag po talaga ako makikita. Ngunit ang Panginoon po ay may mga kakaibang pamamaraan kung paano niya maaabot ang kanyang mga anak. Sa pagkakataon pong iyon ay, bagaman na ako po ay lulong sa mga ganong bisyo na bagay, ay hindi naman po ako masamang tao na pumapatay o nagnanakaw. Ako lang po ay pasaway, sakit sa ulo, at minsan napapaaway, ngunit hindi naman ako yung gumagawa ng matinding krimen. Paano ko po nakilala ang Panginoong Hesus ay sa pamamagitan po ng aking ina. Tulad po ng aking nabanggit, kami po ay sagradong Roman Catholic. At doon po ay ang aking ina at ang aking ama ay merong hindi pagkakaayos. Kaya ang aking ina po ay medyo na-depress. At kami po, ang kanyang mga anak ay medyo hindi na aruga o hindi na disiplina dahil sa problema na meron kami sa loob ng bahay. At doon ang aking ina po ay nakatagpo po ng isang Seventh-day Adventist member na bumisita sa aming tahanan. At doon po ang aking pong ina ay Bible studyhan nila. At nung panahon na yon na ako po ay naririnig ko po sila nagba-Bible study, habang ako po ay kumakain sa lamesa, kunwari hindi po ako nakikinig sa kanila, ngunit pinapakinggan ko kung ano yung mga mensahe na binabato nila, ay pumapasok sa aking puso't isipan. Kinalaunan, ang aking ina po ay napagdesisyonan na magpabaptize po.
Sa pagkakataon pong iyon, nung ang aking ina po ay nabaptize, tinanggap ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, ay nagkaroon po ng malaking pagbabago po sa loob ng aming tahanan. Ang nangyari po ay ang kanyang pagmumura, madalas po ay minumura niya ako dahil pasaway po akong anak. Bakit gabi ka na umuwi? Bakit lasing ka na naman? Saan mo na naman dinadala yung pera? Mga mura, mga masasakit na silta ay biglang nawala. Tapos kapag sa hapagkainan, ay nagugulat po ako dahil siya po ay biglang nagdadasal. At ganun na rin ang kanyang mga pinapatugtog sa YouTube ay mga worship songs na. Meron pong pagkakataon na ako po ay gumising ng maaga dahil ako po ay nagising ng maaga. At napansin ko po sa kwarto ng aking ina, medyo madilim po at patay ang ilaw, nakaluhod siya. Nagtataka po ako na ano kayang relihiyon ang napasok nito ang aking ina? Kulto ba ito? Kasi nakaluhod ng madaling araw po, no? Ngunit pinabayaan ko lamang at marami pang pagbabago pa po ang nangyari sa loob ng aming tahanan. Ang mga ribulto, ang Santo Niño, mga rosaryo ay isinantabi niya. Ang pagkain po namin ay naiba. Dati po ay puro kami processed food, ganun, puro karne. Ay ngayon po ay tinanggal na at madalas ay gulay na ang nilalagay po sa aming hapagkain. Malaki po ang pagbabago na nangyari sa aking ina. Kaya ako po na bilang isang kabataan na mataas ang curiosity, kaya ako yung nagtanong, ano po kaya nangyari sa aking ina? At tinanong ko po ang aking nanay na, sabi ko, Nay, ano ba nangyari sa'yo? Sabi niya, tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Ako po, bagaman nalulong sa bisyo, napamahal sa bisyo, ay nagnanais din po ang bawat isa na magbago din po talaga dahil wala po talagang mabuting maitutulong sa buhay. Ngunit, malakas po ang hatak ng influensya, lalo na yung pag nasa bisyo po. Kaya, ano po ang kapangyarihan mo para ikaw ay magbago? Kailangan po ng isang tagapagligtas. Doon po, sabi ko sa aking ina, Nay, tawagin mo yung nagpa-Bible study sa'yo. Gusto ka rin magbago. Pinapunta niya po, ang una po nag-Bible study sa akin ay isang missionary. Ngunit sa kadahilanan na siya po ay papadala na sa ibang lugar, siya po ay nawala. Pangalawa, nag-Bible study naman po sa akin ay isang literature evangelist. Ngunit dahil po ang aking mga tanong ay mabibigat at medyo matigas pa po ang aking puso, ay nakapagtanim lamang po ng mga butil ng salita ng Diyos sa aking puso ang literature evangelist. At ang pangatlo naman po ay layman. So may tatlo pong nag-Bible study po sa akin. At ang panghuli po yung layman. Doon po ay mas naipaliwanag sa akin kung ano ang mabuting plano ng Diyos at kaya niyang baguhin ang aking buhay. At matapos po ang isang taon na pagba-Bible study, doon ko po napagdesisyonan na tanggapin ang Panginoong Hesus, isuko ang lahat ng aking mga bisyo, mga kasalanan sa Kanya, at magnais ng panibagong pamumuhay. Wow. Grabe, DJ Lo, natutuwa ako habang nagkukwento siya ng story niya, paano na-convert. Kasi, alam mo yan, na na-convert siya dahil na-convert yung mother niya. Yes. Nakita niya yung changes. Kumbaga, nakakatawa, sabi nga niya na yung akala nila hindi ako nakikinig na kumakain lang ako dun sa lamesa. Pero habang bina-Bible study yung mother niya, nakikinig na din siya. And nakakatawa kasi talagang, di ba nakwento nga niya na na-depress yung mother niya dahil sa family problem nila. But Yes. hindi naging dahilan yung para mas lalong malugmok yung mother niya. But naging way yon, should I siguro, sabihin natin na ginamit pa din ng Panginoon yon para makilala yung Panginoon. At the same time, hindi lang siya yung mabago, pati din yung mga anak niya. At ngayon, Yes. si JC, di ba, nakakatawa talaga. Ano masasabi mo doon, DJ Lou? Ayun, kung minsan yung mga sigalot sa loob ng bahay or tahanan natin, pag inilagay mo talaga ang Panginoon sa sentro, lahat magiging maayos. So tingnan mo pati si JC, na-inspire siya sa nanay niya kasi pumagit na yung Panginoon.
dun sa sitwasyon na broken hearted siya, or let's say, ayun nga, na-depress. So, nandun yung Panginoon, and nakakatuwa kasi naakay niya yung anak niya, na si JC. Totoo. Mm-mm. Totoo. And for sure sa mga nakikinig sa atin, no, baka may mga ganitong situation din na kayo na Yes. bina-Bible study yung mga mahal nyo sa buhay. And kayo, tumatakbo kayo, tinataguan nyo yung mga pumupunta. Nawa ay, kumbaga, this is the right time for you na wag na natin takbuhan. At, Yes. kumbaga, anyayahan natin yung imbitasyon ng Panginoon And imagine sa atin. yun nga, Baka gaya din ninyo, si JC, din, kagaya nga ng nakwento ni JC, ay hindi lang yung nanay niya, kundi pati din yung other members ng kanilang family. DJ Lou? Nakakatuwa kasi kahit ang daming nangaral sa kanya, no, para talagang matanggap niya matanggap niya ang Panginoon sa buhay niya. So wala talagang imposible. Totoo. DJ Lou, sige. Ayan. Pagpatuloy natin yung kwentuhan. So dahil nga napag-usapan natin kung paano mo na-encounter ang Panginoon, ngayon naman itatanong namin, ano yung mga pagbabagong nangyari sa buhay mo ngayon? Na nandyan na, ayan na-encounter mo ng Panginoon. Yes po. Ang pagbabago po mga minamahal na tagapakinig ay hindi gaano kadali. Lalo't na kapag ikaw ay nasa ganong sitwasyon. Sa mga bisyo, lahat ng mga kaibigan mo, mga gumagamit at may impluwensya sa'yo, ang pagbabago ay napakahirap. Ngunit, sa tulong po ng Panginoon, sa tulong ng mga kapatid sa loob ng simbahan, ang lahat po yun ay napagtagumpayan. Alam niyo po, minsan, kapag napapadaan po ako dito sa aming lugar, nakita ko po yung aking mga kaibigan, mga dati kong kaibigan na mga nagiinom, nagkukumpulan, ay hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Sinasabi nila, JC, pre, tambay ka dito. Tapos kapag sila na may binati ko, pasimple nila akong aabutan ng droga. Sige na, nalilista na namin ka-jamming. Ngunit, dahil po nagnais ng pagbabago at ang Panginoong Hesus po ay nasa aking pamumuhay na, yun po ay nakayanan kong tanggihan. Ang pagmumura, madalas ako nagmumura, madapa, o di kaya mainis, o di kaya kahit nagbabasketball lang po, ay maya't maya, nalabas po ang pagmumura sa aking labi. Po ay, praise God po dahil natanggal na po talaga siya, no? Kahit ang mura ay hindi na po sumasagi sa aking labi. At ganoon na rin po, kung dati ay ang mga pinapakinggan ko pong mga music ay mga bastos, mga tungkol sa droga, kasi may mga ganun pong klaseng music po. Ay nag-iba na po, puro mga worship songs na po. Puro mga papuri, pag-awit sa Panginoon. At marami pa pong mga bagay na nagbago po. Katulad po ng sinabi sa akin ng isa kong kaibigan. Sabi niya, parang namatayan na sila ng isang kaibigan dahil hindi na daw nila ako makilala. Sobrang namimiss na daw nila ako. So, tunay po na ang Panginoon po ang nagbabago sa isang tao. At wala po akong kakayahan. Kung hindi ko po tinanggap ang Panginoong Hesus sa aking buhay, hindi po ako makakatakas mula sa pagkaalipin ng kasalanan, pagkaalipin ng bisyo, sa pagiging isang masamang anak sa aking magulang. Kaya po, masasabi ko po na ang kapangyarihan ay nasa Panginoon lang at wala sa ating mga sarili. Yes. Amen. Amen. Napakaganda nun, no? Talaga makikita mo yung, kumbaga, very visible yung changes na nangyari talaga sa buhay ni JC. And nakakatuwa kasi kahit na dumating man sa mga temptations na, yun nga, kumbaga talagang tinatry pa rin talaga nung nakaraan na akayin siya ulit. Pero praise the Lord na nanindigan ka sa iyong tinanggap na pananampalataya at kumbaga naging liwanag, no, doon sa iyong mga kasama. And gusto lang din namin malaman na after those encounter, JC, ano naman yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon? Ano po yun? Medyo malakas After na po ako those ng kita. experiences, ayan. So, ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon?
Ayan po, ang akin po naging commitment, nung una po, sabi ko sa akin sarili ay magpapakasaya lang ako. Gusto ko po mabuhay na magawa ang lahat ng mga bagay na gusto ko. Gusto kong gusto kong magbisyo, gusto kong mag-inom na lang palagi. Gusto kong magkaroon ng maraming pera. Gusto kong naabot ng mga iniidolo ko sa ganung klaseng larangan. Talagang namumuhay para sa sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, na binago ng Diyos ang aking buhay, iba na po ang aking direksyon. Iba na po ang aking purpose. Ang ngayon po ay, ang commitment ko po sa Panginoon, ang aking buhay ay itatalaga ko na po sa Kanya. At ganoon na rin ay gugugulin ang aking pagkabata, gugugulin ang aking buhay, paglilingkod sa pagbabahagi ng mensahe upang sa mga tao na katulad ko dati na nasa ganung sitwasyon ay makapagbigay liwanag sa kanila. Salamat nila na meron silang pag-asa at mabago sila tulad ng pagbabago na ginawa sa akin ng Panginoon Jesus. Amen. DJ Lo, gusto ko lang din malaman, no? JC, like, nung time na nabaptize yung mother mo, tapos nung time na nag-ask ka na din na mag-Bible study sa'yo at tinanggap mo yung Panginoon, ano yung naging response ng mother mo? Nung panahon pong iyon, kasi 3 years po ang pagitan po namin. 3 years bago ako sumunod na magpabaptize din. Nung Bible studyhan po ako, ay napaka-reluctant ko po. Sinasabi ko, pag dumating sila sa loob ng bahay, umakyat ako sa second floor, sinara ko yung pinto ng kwarto, sabi ko, paalisin niyo yan, ayoko. Dahil nakaupo na sila sa sala, sa sofa, ay makakabastos kung hindi ko sisiputin. So, ang ginawa ko ay, bumaba ako, at hindi ako nagsasalita, nakikinig lang ako sa kung anong sabihin nila. At nakakatuwa na ang mga nag-Bible study po sa akin ay napakamahinahon, lagi nakangiti, at parang walang problema sa buhay, napakamasiyahin. At sa ganung paraan po ay gumaan ang aking loob, naging komportable, at nakita ko po talaga ang kabutihan. Ang kanilang hangarin ay napakaganda. Amen. Sa inyo bang magkakapatid, JC, ikaw lang yung nabaptize o lahat kayo? Sa amin po, 3 po kami magkakapatid. Ako po pangalawa, ang panganay po ay lalaki, ang pangatlo ay babae. Ang babae po ay nabaptize na rin po. Ngunit ang panganay ko pong kapatid na lalaki ay hindi pa po. At ang aking tatay ay hindi pa rin po. Sila na lang pong dalawa ang hindi pa po isinusuko ang buhay sa Panginoon Jesus. Ganun naman talaga usually, no, DJ Lu. Meron talaga sa family na kahit na very active ka na, nakikita yung changes sa life mo. May mga iba pa din talaga na hindi pa din talaga nila natatanggap ang Panginoon. But I hope In and I due pray, time. no? Oo nga, kumbaga everyone has their own season talaga. Kumbaga, katulad nga ni JC, diba? 3 years yung gap nila nung mother niya. So, hindi din natin alam kung ilan din bang years or months or weeks or days lang din no, ang magiging pagitan. At one day, di ba, one day ay buong family na kayo na magsasamba sa Panginoon. Amen So po. ngayon, no, JC, maraming salamat. We are so inspired about your conversion stories. Hindi pa tayo tapos, pero bago natin tapusin ang lahat, atin mo na pang mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manali, kumapit, may awa din ang langit. Umiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka,
isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin, gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako, siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas, may pag-asa, babaguhin niya lahat sa wakas. Babaguhin niya lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack. And this is DJ Lou. Sa mga nagnanais pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, no, ay kontakin nyo lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ayan po. At sa mga nagnanais po, no, ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, ibinibigay po namin ito ng libreng-libre lang, kaya i-take advantage nyo na. Nandito po ang pag-asa para sa mga panahong maligalig. Nandito rin po ang lagpas pa sa kaya ng imahinasyon. Nandito rin po ang dakilang tunggalian, mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. Nandito rin po ang 10 Commandments Twice Removed at ang atin pong Explore, ang atin pong Bible Study Guide. So kung gusto nyo pong makatanggap nito mga to, mag-comment po kayo sa ating comment section dyan sa Facebook natin, or di kaya tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rack? Yes, bago po tayo magtapos, gusto ko rin din pong batiin. May nagpapa-shoutout dito. Ayan, si Mike Sia. Sabi niya, hi, pa-shoutout po. Ayan, Mike, binati ka na namin, ha? And also kay Ma'am Bing Sileza Cain. Amen, Brother JC. At si Sir Dolph Racho. Amen. May mga napapa-amen. At si Ma'am Ria Tablit. Ayan, amen daw po. DJ Lo, baka may gusto ko ding batiin. Ayan, nandito si Sir Bing. Sir ba to? Or Ma'am Bing Sileza Cain at si Sir Dolph Racho. Nandito rin po si Ma'am Marieta Mendoza. Amen daw po. So yan, amen talaga sa kwento ni JC. At maraming salamat po for tuning in sa amin ngayong gabi dito sa TikTok. Ayan, DJ Rack. Yes, at may prayer request din po si Ma'am Tablit na sa hospital daw sila dahil sa kanyang kapatid na may sakit. Ayan, ang pangalan po ay si Sir Melvin Domingo. Ayan, sige po. At sina
Gerardo at Edwin. Ayan, sige po, isama po natin yan sa ating po mga personal prayers. So ngayon, DJ Lou, atin ang ipagpatuloy ang ating pong kwentuhan. Ayan, may nag-comment din pala, sabi ni Ma'am Esther Soriano, Madam, good evening, pwede mag-request yung book na Explore. Salamat, Ayan. God bless and more power. Ayan, sige po, mag-message lang po kayo sa ating pong sa ating pong Facebook, sa ating pong Messenger, at may mag-reach out po sa inyo. Yes. So ngayon, JC, bago tayo magtapos, no, syempre, kung after mo mapagdaanan yung roller coaster journey ng isang buhay Kristiyano, of course, gusto din naming malaman, sino na si JC after ng encounter niya kay Kristo? Ayan po. Kung bibilangin po, simula nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus, ako po ay 5 years old na. Simula ng 2021 hanggang 2026. Ako po ay 5 taon nang merong relasyon sa Panginoong Jesus. At ngayon po, masasabi ko, sino na po si JC ngayon? Ang dating John Clyde po na kahulugan ng JC ngayon po ay Jesus Christ na, dahil ang identity ko po ay nasa. Wow. Amen. Amen. Ako ngayon po ay, ang aking buhay po ay punong-puno ng paglilingkod po, puro sa loob ng simbahan, ganun na rin ay sa eskwelahan. At ganun na rin po ay makikita niyo rin po ako sa komunidad na tumutulong. Ang buhay ko po nung ako ay tinanggap po ang Panginoong Jesus, nag-join po ako as a 1,000 missionary. Missionaryo. Ako po ay na-assign sa Mindanao na sa loob ng 1 taon. At doon po ako ay naglingkod, natuto rin magsalita ng Bisaya, ayong gabi sa tanan, mga igsuon. At ganoon na rin po pagkatapos ng aking termino sa loob ng 1 taon, pagiging missionary. Ako na po ay nag-serve dito po sa aming simbahan bilang isang AY leader. And currently ako po ay district president po ng aming dito po sa aming distrito. At ganun na rin ay naranasan ko rin po maging isang literature evangelist. Na-assign po ako sa Ilocos Sur, particularly sa Vigan City po. At naranasan ko rin po mag-house to house, ibahagi ang mga salita ng Panginoon at magbigay comfort sa mga tahanan. At ngayon po ay tinutupad ko po ang aking pangarap na dating hindi ko pangarap. Ngayon po ay magpapastor po. Sa kasalukuyan ay 3rd year na at bibilang na lang po ng 1 taon at kalahati at matutupad na ang pagiging isang pastor. Amen. Amen. Nakakatuwa. From being bulakbol to being a missionary. Hindi ko Totoo. ma-imagine yun, no? Talagang... Kaya nga at makikita talaga natin doon yung hindi lang isang commitment, napakarami talaga niyang commitment sa Panginoon. Talagang, kumbaga, the moment na naranasan talaga niya yung Panginoon sa buhay niya, talagang, he give it everything eh. Kumbaga talaga, ikaw na Lord, like, all my life, I serve myself, but now this Yes. time, I want to serve you and your people. Kaya naman, nakakatuwa na, kalain mo yun, sino ba naman mag-aakala sa mga naging guest din natin, no, yung mga previous guest natin ng mga Yes. may mga dating preso, may mga HIV, may mga addict, pero nakita natin how the Lord used them as His instrument. Na who would have thought na magiging pastor pa sila, missionary pa sila. Yes. 'Di ba? Parang yung story talaga dun sa Bible na yung mga simpleng tao, yung mga hindi magagandang nakaraan, yun yung ginagamit ng Panginoon na maging instrumento niya. Kaya maraming salamat, JC, no? Ayun, may mga napapa-amen niya dito, sabi ni ayan, Sir GR Staana, amen po. At kay Ma'am Lourdes Nylon, amen din po. At shoutout din po kay Ma'am Teresita Galapon. Ayan. DJ Lou. Ayan. So, ngayon, ang panghuling tanong natin, ano yung mensahe or pabaon mo sa mga listeners natin ngayong gabi na nakikinig sa'yo ngayon o na nai-inspire sa kwento na naibahagi mo? Ayan po. Sa mga tagapakinig, kung saang lupalot ka man ng mundo, sa Pilipinas, ito po ang mensahe ko para sa iyo.
wag na wag niyo pong pagdududahan ang kapangyarihan ng Panginoon. Higit na lalo ang pananalangin. Tulad po ng aking naisalaysay, nung ako'y gumising na maaga at nakita ko ang aking ina na lumuluhod, yun po pala ay ako ang nasa kanyang panalangin. Ganun po sa every midweek ay binabanggit ng aking ina ang aking pangalan para ipag-pray ng mga kapaturan. Ganun po ka-powerful ang pananalangin. Na kung saan ang tulad ko po na parang wala ng pagbabago na mangyayari. May isang black sheep sa pamilya. Isang sakit sa ulo. O walang mabuting na idudulot sa komunidad. Ay merong pagbabago na mangyayari. Dahil nilapit mo sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa naman ay kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng ganitong mga bisyo tulad ng aking mga naranasan, alam ko na ikaw ay merong pagnanais na magbago, ngunit hindi mo masimulan, hindi mo magawa. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Yun lang ang aking maibibigay. Buksan mo ang Biblia, kapatid. Basahin mo ang kanyang mga pangako at bibigyan kanya ng kapangyarihan para ang lahat ng ito ay iyong malagpasan at mapagtagumpay. Kaya sa ngayong gabi po ay aking pinapanalangin kung ikaw ngayon ay nagnanais at tanggapin ang Panginoong Jesus, ay wag mo nang patagalin dahil habang tumatagal pa ay mas lalo lang maghihirap ang sitwasyon. Ngunit kung ito ay isusuko mo na ng maaga pa lamang, ay magkakaroon ng magandang pagbabago. Amen. Amen. Napakaganda ng pabaon niya, no, DJ Lo. Ikaw, DJ Lo, ano naging baon mo sa kwento ni JC? Siguro sa akin, 3 points din. Unang point ay, di ba nabanggit niya kanina na nagpupunta lang sila sa church kapag meron silang may problema. Pero nakakalimutan nila ang Panginoon kapag maganda yung nangyayari sa buhay nila. So sa atin, siguro lahat tayo guilty dito, no? Minsan nati-take for granted natin ang Panginoon kapag may problema lang tayo lumalapit. But we have to be grateful. We have to give thanks to the Lord whatever circumstances na nangyayari sa buhay natin. Magpasalamat tayo, isanggunin natin ang mga sarili natin. And pangalawa, being in the Family Ministries Department, medyo naapektuhan nga ako dun sa mga sigalot sa loob ng tahanan. So makikita talaga natin dito yung importansya na nasa loob din ng tahanan ang Panginoon. And para po magabayan natin ang ating mga anak, we really have to engage in family worships, ganyan, para talagang magabayan natin ang ating mga anak sa paglaki nila. And pangatlo, ano nga ba to? Ang Panginoon, mahal po tayong lahat. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, come as you are. Ang Panginoon walang pakialam kung ano ang nakaraan mo, ano yung mga naging kasalanan mo before. Basta ang sabi ng Panginoon, come as you are. And His grace is sufficient for all of us. Patatawarin tayo ng Panginoon, babaguhin niya tayo katulad po na nangyari kay JC. So sana naging inspiration to sa ating mga listeners this evening. DJ Rock. Yes, ako yung naging baon ko naman sa kwento ni JC, no. Speaking of tahanan, parang pwede pala talaga, no, na magsimula lahat sa tahanan, masira ka sa tahanan, lalo na kung walang Panginoon talaga sa buhay. Pero at the same time, pwede rin palang magsimula sa tahanan na makalala mo din yung Panginoon. Like what happened to JC and his family. Kaya napaka-importante, kung bagay, also have to consider kung sino ba yung makakasama mo to build that home. And sabi nga, di ba, na yung tahanan daw na ang Panginoon yung bumuo ay isa happy, happy home, di ba? And talagang makikita natin yung malaking mission ng magulang sa kanilang mga anak. Actually, very big. Oo. Malaki Totoo. talaga. Totoo, DJ, ikaw bilang isang magulang, di ba? Kumbaga,
malaki yung mission talaga na inintrust sa atin o sa inyo ng Panginoon. Paano mapalaki ng tama yung inyong mga anak na hindi lang basta mapakain, mapaaral, no, kundi kung mailapit natin sa Panginoon. And thank you din, JC, no. It's a very, kumbaga, very inspiring story. I know it takes courage for you to testify and to share those kinds of experiences. And talagang makikita natin doon yung humility, yung humbleness, and yung self-denial na it's not about himself anymore. Ano man yung naging tingin sa kanya ng mga tao noon dahil sa nakaraan niya. But what matters to him is kung sino na siya sa Panginoon ngayon. At nawa, yung commitment mo sa Panginoon ay magpatuloy, patuloy ka din magpagamit. And we also pray, we also hope and pray na yung iyong kapatid at ang iyong father ay makasama na din sa pananampalataya na inyong, kumbaga, in-embrace ng inyong mother at ng inyong isang kapatid. And of course, sa ating pong mga listeners din sa atin, na daming nag-aim at nag-comment bigla. Ayan, dito si Ma'am Teresita Galapon, sabi niya, "Hello Sir Jess, ikaw pala yung guest nila ngayon. God bless you." Kilala mo ba ito si Ma'am Teresita Galapon? Ayan. And kung di niyo po napanood yung simula, pwede niyo naman pong i-replay, Ma'am Teresita. Ayan. And also kay Sir Oscar Garcia, amen din po kay Ma'am Lourdes Nailon, at kay Ma'am Marieta Mendoza, kay Sir Dolph Racho, at kay Ma'am Virgie Elhig, or Kishan Roda. Ayan, maraming salamat po. DJ Lou, maraming salamat sa pagsama sa akin tonight. And also, JC, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nawa magpatuloy ka sa paglilingkod. And we hope and pray na sa iyong pagkatapos sa iyong theology na kurso ay anumang pagsubok, for sure marami pang pagsubok ang darating, nawa ay ikaw ang maging instrumento para din sa iyong pamilya. And sa ating pang mga ka-TikTok na nakasama po natin, maraming salamat. Ayan, may Bati pa. habol. Oo, si Sir Dolph Racho. Pabati po si Sis Darnel Coloma. Ayan, hello po, Sis Darnel Coloma. Pinapashoutout ka po ni Sir Dolph Racho. Baka may gusto kang sabihin, DJ Lou, quickly. Wala na. I'd like to say good evening everyone at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa TikTok. Sana po naging inspiration ang kwento ni JC sa inyong lahat. Yes, muli maraming salamat po sa pagsama sa amin tonight. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM. At ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako naman po si DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.